Walang kakayanan na lumapit at tumawag, maliban kung akayin mo. Biyaya mo'y nanatili, liwanag mo'y di nakubli, namamangha pa rin kami sa'yo. Dahil sa biyaya mo, kami ay iyong pinili. Dahil sa biyaya mo, naglilingkod sa hari. Dahil sa biyaya mo, kami ay napupuri. Lahat ito'y biyaya mo, O Diyos, ika'y maghari. Sapat ang iyong biyaya, lubos sa mahihina, malulugod sa kahinaan. Biyaya mo'y nanatili, liwanag mo'y di nakubli, namamangha pa rin kami sa'yo. Dahil sa biyaya mo, kami ay iyong pinili. Dahil sa biyaya mo, naglilingkod sa hari. Dahil sa biyaya mo, kami ay napupuri. Lahat ito'y biyaya mo, O Diyos, ika'y maghari. Kamatayan ay iyong nagapi, ikaw, Jesus, ang nagwagi. Biyaya mong wagas, ito'y walang wakas. Kamatayan ay iyong nagapi, ikaw, Jesus, ang nagwagi. Biyaya mong wagas, ito'y walang wakas. Dahil sa biyaya mo, kami ay iyong pinili. Dahil sa biyaya mo, naglilingkod sa hari. Dahil sa biyaya mo, kami ay nagpupuri. Lahat ito'y biyaya mo, O Diyos, ika'y maghari. Dahil sa biyaya mo, kami ay iyong pinili. Dahil sa biyaya mo, naglilingkod sa hari. Dahil sa biyaya mo, kami ay nagpupuri. Lahat ito'y biyaya mo, O Diyos, ika'y maghari. Dahil sa biyaya mo,
maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na inumin kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na inuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Sa'yo. Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga ating manonood, sa ating mga tagapakinig sa araw na ito. Ako nga po pala si Brother Tom Magiza from River of God Galleria Church, ang bumabati po sa mga taga River of God Revival Church, Marilao, Bulacan, ng isang mapagpalang gabi sa inyong lahat.
Maraming maraming salamat po at lubos na nagpapasalamat po ako sa Panginoong Hesus, sa Panginoon nating kataas-taasan at sa banal na Espiritu sa pagbibigay po sa akin ng isang panibagong opportunity to share and encourage the Word of God to those people who are watching and listening right now at this moment. Naniniwala po ako na walang aksidente sa oras na to na ikaw ang nakikinig at ikaw ang nanonood ng mga bahaging segment natin ito ng ating midweek service at naway ikaw ay hipuin ng banal ng Espiritu at maintindihan nating lahat ang salita ng Diyos na pagsasaluhan natin ngayong gabi. Nagpapasalamat din po ako kay Pastora LV sa kanyang pagbibigay ng opportunity po sa akin para maibahagi po ang salita ng Diyos sa bawat isa. Bago po tayo pumunta sa salita ng Diyos, gusto ko po munang manalangin po tayo lahat sa Panginoon. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Panginoong makapangyarihan sa lahat at kataas-taasan over everything, naniniwala po ako, Panginoon, na walang aksidente sa oras na to. Dalangin ko, Panginoon, na hipuin mo ang mga bawat taong manonood, ang mga taong makikinig, Lord God, ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, ang paghipo ng iyong banal na Espiritu upang kausapin mo sila, Panginoon, sa mga sitwasyon ng buhay nila, Panginoon, na merong Diyos na concern sa mga bagay-bagay, na merong Diyos na concern sa mga nararamdaman nila sa kanilang isip, sa kanilang puso, Panginoon. Dalangin ko sa oras na to, Panginoon, na bigyan mo kami ng kaliwanagan, Panginoon, sa pagsasaluhan naming salita na nanggagaling sa iyo, at dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang maluwalhati sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alam niyo po, nung ako po ay nananalangin sa Panginoon at humihingi po ng word na gusto kong ibahagi sa inyo, binigyan po ako ng Panginoon ng isang salita, at yun po ay ang salitang pundasyon or foundation in the English. Ang pundasyon po, no, sa context po natin ngayon ay ito po yung isang matibay na parte ng isang tahanan or ng isang bahay na kung saan sobrang importante po nito dahil ito po ang nagiging sandigan, ito po ang nagiging kalakasan, ito po ang nagiging sandalan po ng mga bawat dingding para po makabuo tayo ng isang matibay na tahanan. You know, kung dumaan man ng mga bagyo, kung dumaan man ng mga natural disaster, yung tahanan po or yung bahay po ay mananatiling matatag kung ang pundasyon po ay nananatiling matibay. Amen po ba? So, ngayon po, sa kabila ng mga nangyayari sa ating mundo, no, sa kabila ng mga nangyayari sa mga balitang naririnig natin, sa mga pangkasalukuyang pangyayaring ating natutunghayan, ating natutuklasan, may mga times po ng ating pananampalataya ay napapalitan ng takot. Kaya po ang Panginoon sa oras na to, pinapaalala niya sa atin, sa akin, no, sa bawat isang nanonood at nakikinig ang salitang pundasyon or ang salitang foundation. It's good, no po, no, na ma-assess po natin sa ating mga puso, sa ating mga isip, na kamusta na po ba ang ating pundasyon? Nasaan ka na po ba ngayon sa sitwasyon mo ngayon? Ikaw ba ay nagtatanong? Ikaw ba ay nalilito? Ikaw ba ay tipong nakikiwari no, sa mga bagay na mangyayari o posibleng mangyari sa pangkinabukasan? Hindi mo na ba alam kung ano ang magiging sandigan mo? Hindi mo na ba alam kung saan mo ilalagay ang pananampalataya mo? Hindi mo na ba alam kung saan ka maniniwala sa mga balitang naririnig mo or sa mga thoughts na tumatakbo sa isipan mo? You know, kapatid, I just want you to encourage right now in the verse of 1 Corinthians 3:11, ang sabi po doon, for no foundation can no man can lay than is laid, which is Jesus Christ. Alam niyo po, wala na pong ibang pundasyon na mapaglalagyan pa ang tao or maitatayo pa ang tao kung hindi ang pundasyon na naitayo na po no way back 3,000 years ago, and that is Jesus Christ. Alam niyo po, may mga times na napupuno ang puso natin ng takot. May mga times na napupuno po ang ating puso ng mga kalituhan sa mga nangyayari sa mundo. Pero sinasabi ko sa iyo, tulad ng isang bahay na may matibay na pundasyon, ang ating espiritu, ang ating pong buhay ay merong Hesukristo na siyang nananatiling pundasyon na nagiging ating matibay na sandigan sa kabila ng mga pandemyang ating kinakaharap, sa kabila ng mga kalituhang ating nasasagap, sa kabila ng mga balitang hindi na kaaya-ayang pumapasok sa ating isipan na nag-i-stir up na ng takot, ng mga pangamba.
Pero sinasabi ko sa iyo ngayon, ang Panginoong Hesus ay muling lumalapit sa atin. Hallelujah. Para patatagin muli ang ating pananampalataya. Para patatagin ulit ang ating paniniwala na si Jesus lamang ang merong kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Grabe, in John 1:1, sinabi doon, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." You know what? That word na tinutukoy po sa may John 1:1 is Jesus Christ. And yung sinasabing metaphor doon or kahalintulad ba na subject doon sa may John 1:1 is the Word. Alam niyo po, sobrang importante po, no, na makilala natin ang Panginoong Jesus. Alam niyo po, hindi natin alam mo yun, maisasang katuparan or maisasang angkla yung ating pananampalataya kung hindi natin kilala ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kaya sinasabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ibig sabihin, yung mga salita pong nakikita or nababasa po natin sa Biblia natin, mga kapatid, ito po, nadidiscover po natin si Jesus, nadidiscover po natin ang Panginoong Jesus, kung ano po yung kaya niyang gawin, kung ano po yung mga bagay na nagawa na niya. Kaya yung mga tao dito sa Biblia ay patuloy nilang inaangkla yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus. At sa oras na to, lalaliman pa po natin, no, yung pagkakakilala natin kay Lord, at lalaliman pa po natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Let's go po doon sa main topic ko po, no. Yung main topic ko po ngayon is yung tao po na bumubuo ng kanyang pananampalataya sa pundasyon ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? It's very important po na tularan po natin ang taong ito sa Bible, no, na talagang idinedicate niya yung kanyang oras, idinedicate niya yung kanyang puso, idinedicate niya yung kanyang buong lakas, no, para patuloy niya pang malaman kung ano ba ang nilalaman ng salita ng Diyos, para patuloy niyang malaman kung ano pa ba yung mga encouragement na meron dito sa salita ng Diyos, para, alam mo yun, magamit pa siya ng Panginoon para makapag-encourage din ng iba. Kaya ikaw, kapatid, na nakikinig ngayon, isa ka ring pagpapala na gagamitin ng Panginoon sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Isa ka ring pagpapala na gagamitin ng Panginoon para magdala ng mensaheng pag-asa sa mga taong hindi na makita ang pag-asa sa mga oras na to, sa mga panahong ito. Amen po ba? So let's go to Ezra 7 verse 10. Ang sabi po dun sa may Ezra 7 verse 10, samahan niyo po akong basahin, no? For Ezra prepared his heart to seek, yan po ang number 1 point, to seek the law of the Lord and to do the word of the Lord, the second point. And the third point is to teach the statutes and ordinances in Israel. In this time, Ezra is preparing his heart, no, para sa Panginoon, para nang sa gayon ay maibahagi niya rin yung mga bagay na natututunan niya sa Panginoon. And dito natin mas nabibigyan ng pundasyon yung mga puso natin, yung isip natin, no? Kasi wala tayong ibang ginagawa kundi binabasa natin, hinahanap natin ang salita ng Diyos, ginagawa natin ang salita ng Diyos at itinuturo natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kapag ikaw, 'di ba, patuloy kang nagbabasa ng mga magazines or ng mga libro, 'di ba, nagkakaroon yung idea mo ng matibay na pundasyon na sa mga information, or nagkakaroon ka ng knowledge and wisdom dun sa mga nababasa mo, at mas tumitibay ka bilang isang tao, no? Ako bilang computer science student po, no, mas tumitibay po yung mga nalalaman ko, kaya mas nagiging firm po ako kapag naghanap ako ng trabaho, alam kong may isasagot ako kasi alam ko may pinag-aralan ako. Same thing din po dito sa salita ng Diyos. Kung ano man po ang mga bagay na pinagdadaanan natin sa oras na to, mas madali po tayong ma-overcome yung mga trials, yung mga struggles, yung mga persecutions, yung mga bagay na pinagdadaanan natin kung ang puso po natin ay nakaangkla po sa salita ng Diyos. Let's go to point number 1 po. Ang sabi po dito, for Ezra prepared his heart to seek. Yan, number 1 is to seek the law of the Lord. Ibig sabihin po nung seek na to is yung hinahanap niya
no, hinahanap niya yung salita ng Diyos. Kailangan malaman niya muna kung ano ba yung sinasabi sa salita ng Diyos. Ano ba yung tama, ano ba yung mali. Amen po ba? You know, ako po, mas dumami po yung mga nalalaman ko, mas lumawak pa po yung pagkakakilala ko sa Panginoong buhay, sa Panginoong Diyos, no. Nung ako po ay nag-start na magbigay po ng oras, na magbigay po ng panahon sa pagbabasa ng Biblia. Alam niyo po, napakaraming mga pangakong binitawan ng Panginoon sa atin. Nandiyan sa Jeremiah 29:11 yung buhay na masagana, yung kinabukasan na masagana. Nandiyan sa may Jeremiah 32:17 and 27 na pinagpapatotoo ng Panginoon na ako ang Diyos na buhay. 'Di ba? Nandiyan din sa Bible na si Lord sasamahan tayo to the ends of the earth kapag nag-discipleship tayo. Ang dami po nating madidiscover dito sa Biblia kapag tayo po ay nag-seek, no, sa law of the Lord, nagbigay po tayo ng attention. You know, I just want you to balikan po natin yung word na prepared his heart. Alam nyo po, it's a choice. Yung pagde-devotion, it's a choice. Choice po yan. Sinabi dito, di ba, sa Ezra 7:10a, Ezra prepared his heart. He prepared himself to seek the law of the Lord, to do the work of the Lord, and to teach the statutes of the Lord. You know, kailangan po kasi sa atin magsimula eh. Ikaw kapatid ngayon, ikaw magsimula kang hanapin si Jesus Christ, magsimula kang i-discover ano pa ba yung mga pangakong binitawan ng Panginoon sa iyo, and by that panghawakan mo yun kapatid. Iyon ang nagpapatibay ng pundasyon mo. Kapag patuloy mong hinahanap ang salita ng Panginoon, patuloy mong nadidiscover kapatid, patuloy mong nadidiscover, ito pa lang kayang gawin ng Panginoon. I am the Lord of all mankind, nothing is too hard for me, says the Lord. Mas nakikita mo ngayon na bukod sa pandemic na pinagdadaanan mo ngayon, bukod sa mga taong inaasahan mo ngayon sa buhay mo, ay meron pang Diyos na pwede mong kapitan, meron pang Diyos na pwede kang tulungan sa mga bagay na nangyayari sa iyo. Amen po ba? Grabe. Binabalik po tayo ni Lord ngayon sa basic. No, sobrang basic lang naman po nito na nahanapin natin ang salita ng Diyos, nabasahin natin ang salita ng Diyos. You know, when I search the Greek word of seek, it says here that ibig sabihin nun, ang word na yun is thou rush. Ang ibig sabihin ay read repeatedly, study, discuss, and practice. Grabe no, hindi mo lang siya basta babasahin. Kung hindi, babasahin mo siya ng paulit-ulit. You know, may makaka-relate po sa akin dito for sure. You know, meron tayong mga verses no na alam. Tapos pag binasa mo siya, kunwari Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Binasa mo siya unang beses, ganda no, magkakaroon ka ng revelation. And you know what, pag binasa mo siya ulit, magkakaroon ka na naman ng panibagong interpretation, panibagong revelation. Pag binasa mo siya ng 3 times, 4 times, at so many times, alam mo, ang Panginoon, unlimited God siya. Ipapakita niya sa iyo kung sino siya. Hindi siya nauubusan ng way of expressing Himself to the people. Kaya kahit paulit-ulit mong binabasa yung word, paulit-ulit mo ring, alam mo yun, iba-iba yung mga interpretation, revelation. Nung una, ganito yung revelation na ni-reveal sa'yo ni Lord. Nung pangalawa, ito, alam mo, it is a continuous growth. It is a continuous learning that builds your foundation. Wow, amen po, 'di ba? Grabe, kaya ang sabi dun sa Greek word na 'yon, you will not just seek, kasi 'di ba tayo, 'di ba, mga Pilipino, pag tayo may nawawala, hinanap natin. Pag nakita na natin yung bagay na nawawala, 'di ba, we tend to stop seeking. Tama ba? Pero si Lord, hindi naman siya nawala eh. It's just that He wants us to seek Him more. Alam mo yun, nahanapin natin siya and to discover what are the things that He has to offer in us. And more than the things that He can offer to us is the character of Christ na pwede pa nating ma-discover sa Kanya. Amen po ba? That He is sovereign, that He is powerful, that He is almighty, that He is all-knowing, that His love never fails, that His love never ceases, that He is a faithful God, and so many things. And that will build your foundation in the Spirit. Na kahit anong mangyari, pumasok sa isip mo, pandemic na naman, saan ko kukunin to? Anong gagawin ko dito? Anong mangyayari sa kinabukasan ko?
Hindi ka na ganun mag-isip because that mind is renewed already by the word of the Lord, by the word of God through the Bible. And you will tell to yourself, no, nothing can harm me. No weapon formed against me shall prosper, not even the disease right now, it cannot touch me. Sabi sa Luke 10:19, di ba? The Lord is giving me an authority to trample over snakes and scorpions, that no poison can overcome me, that no sickness can overcome me. And your foundation in the Spirit is being stirred up. Mas napapalakas ka pa, mas lumalakas pa yung pananampalataya mo sa Panginoon. Amen po ba? Grabe, no? Nakakapuspos kasi. Grabe. Ang linaw po kasi ng Greek word na daurash. Daurash, or ang meaning nun is to read repeatedly, study, pag-aralan mo kapatid, and to discuss. Discuss mo to sa mga tao para magkaroon kayo ng palitan ng thoughts, malaman mo kung ano yung interpretation nito based sa revelation sa kanya at yung interpretation nito based sa revelation sa akin. Syempre, lahat yan dapat, yung mga revelations align din sa word ni Lord. Amen ba? Let's go po doon sa my point number 2, which is, sabi doon, for Ezra prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it. To do the laws of the Lord. Ibig sabihin, to obey. Sabi nga po doon sa may ang Greek word niya is asa, yung Greek word ng do, meaning is to do or to make, may gawin ka or in action. So basically, the totality of the word do there is to obey. Amen ba? So kung may mga instructions na pinagagawa sa atin si Lord, we are to do dun sa mga nababasa natin. Because, sabi nga ni Lord, di ba? Fear not, for I will never leave you, not forsake you. So, so go. Di ba yung katulad ng pinagagawa niya kay Joshua? Sabi niya kay Joshua, di ba? Do not be afraid, for I am with you. Di ba? Sabi niya, tas ang sinabi pa ni Lord doon na, ako yung sasama sa iyo. Ako yung sasama sa iyo. Alam mo, ang maganda rito is kapag ginagawa mo yung isang bagay na hindi mo kaya, doon dumadating si Lord. Kaya in your obedience, there is a presence of God that is accompanying you, yung ina-accompany ka ni Lord habang nag-o-obey ka, so that when the time comes na ginagawa mo yung mga instructions ng Panginoon from the Bible, hindi mapapahiya ang Panginoon. Amen ba? Alam mo, grabe, sinabi ni Pastor Rodel sa amin before, Lord, alam kong ikaw yung Diyos na hindi mo ipinapahiya yung sarili mo. Kaya sobrang tumaas yung faith ni Pastor Rodel to obey things. Alam mo, ginuha ko po yun in worship team, in worship leading. I am also a worship leader din kasi. Kaya alam mo, ang sarap lang talaga na mapunta mo sa puso mo yung heart of obedience, na magawa mo yung bagay na yun. Because in your weakness, sa mga task na pinagagawa sa'yo ni Lord, is merong God na mag-a-accompany sa'yo, na tutulong sa'yo, na makikita mo talaga na, oh my goodness, si Lord to. Si Lord talaga to. Right? Kaya, sabi ni Ezra dito, I am carefully doing it so that people will see God resting in me. That in the moments na hindi ko kaya, in the moments na meron akong kahinaan, there is God who will feel that weaknesses and He will become my strength. Amen po, no? Grabe, nakaka-stir up po yun. Kamusta ka ba ngayon, kapatid? Nangihina ka ba ngayon? Nawawalan ka ba ng gana ngayon? Or, nandun ka na ba sa time mo na complacent ka na, okay na yung faith ko, okay na ako ngayon? No, kapatid. There is more pag nagbasa ka ng salita ng Diyos at ginawa mo ang salita ng Diyos. Mas mapapatunayan mo ang kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos kapag ikaw ay nagsimulang mag-obey. Amen po ba? When Moses started to lift up his hands towards the sea, the Red Sea, doon lang nila nakita na posible palang mahati ang dagat. Not because Moses can, but God can. In your obedience, God will going to be there with you so that people will see that, this is the work of God. This is the work of my God. And I will not fear. I will not be moved. I will not be shaken. And that
proves that you are building a strong foundation in your heart. You become immovable. You become steadfast in the Lord. Amen. Hallelujah. And lastly po, no, sa may verse 3, point number 3, sorry. Ang sabi doon, for Ezra prepare his heart to seek the law of the Lord and to do it. And number 3, to teach statutes and ordinances in Israel. You know, kapatid, kapag na-receive mo ang Panginoon, natanggap mo yung pag-asa sa puso mo, kapatid, maraming tao ngayon, especially in this time, na hopeless. Maraming tao ngayon na they don't know where to get their financial aspect. They don't know how to become emotionally stable. They don't know where to go to have peace. You know, people are replacing peace by buying things, by drinking alcohol, but those things will not grant you peace, only in the name of Jesus Christ. And you know, very important for another person, for another people, especially for those people who are not yet in Christ, to be taught by the word of the Lord, so that they too can see the hope. They too can see, alam mo yon, yung pag-asa na hindi nila mahanap dito sa mundo. Kapatid, you are a living hope. You are a hope for somebody's life. You are the exact ambassador of the Lord to represent Him to those people who are lacking faith, to those people who are losing hope, to those people na hindi na makita yung future. And this is very important. Especially if you are having a disciple. No, nakakaroon ka rin ng disciple, meron ka ng disciple, no? It's for you to help them become blessing to other people. You know, Ezra doesn't stop on gaining knowledge on his own, but he intentionally do the statutes and ordinances in Israel. He taught it to the Israel so that they cannot be ignorant of the hope. They cannot be ignorant dun sa mga bagay na nangyayari na merong Christ. In the midst of pandemic, there is Christ. There is peace. Hindi mo na kailangan bilhin yung peace. Hindi mo kailangan bumili ng sangkaterbang ganito para lang magkaroon ka ng peace of mind. You know, there are a lot of people, rich people, no? Yes, meron silang pang-avail ng mga ganito, ng mga ganyan, pang-hospitalize, no? Pang araw-araw nila sa buhay. But those people, they can't sleep at night because, you know, money cannot guarantee peace, you know. It cannot guarantee peace. But, you know, yung peace na di-discover natin na si Jesus Christ is the Prince of Peace. This is the peace that will transcend all understanding. Libre lang po ang kapayapaan. And that is Jesus Christ. And how would those people know that peace if we will not teach them the statutes, if we will not teach them the ordinances that is written in the Bible? Kaya kapatid, ngayon, kung nanghihina ka, all the more, patuloy ka sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, because sinabi rin sa salita ng Diyos, He who refreshes others, He Himself will be refreshed. Amen ba? Kapatid, habang ginagawa mo, ino-obey mo ang salita ng Diyos, ang Panginoon din na magsusustain sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, si Jesus Christ din ang sasama sa iyo sa mga bagay mo na ginagawa mo para sa Kanya. Kaya kapatid, go ka lang, continue lang, huwag kang titigil. Now, sa oras na to, lalo na sa oras na to, you don't know who is the next person who will be put in the news na magsusuicide. It could be your neighborhood. It could be somebody that you have known. It could be a youth who is struggling in this pandemic. Kapatid, you should be a representative of Christ. We should be the representative of Christ. Like Ezra in this word, no? He teach the people in the Israel so that they can be able to establish their faith into the Lord, so that magkaroon sila ng matibay na pundasyon sa Panginoon. Kaya kapatid, sa oras na to, nasaan ka man, anumang estado mo ngayon, check your heart. Assess your heart. Assess yourself. Assess your faith. Nandun ka ba sa nangihina? Nandun ka ba sa nagiging complacent na? Kapatid, the Lord
is strengthening your foundations right now in His name. This foundation is an immovable foundation. This foundation is the foundation who is a very, very strong, na walang pandemic, na walang financial loss, na walang emotional breakdown, mental breakdown, ang maaaring makatumba nun dahil si Jesus Christ ay over all those things, over all those struggles, over all those pains, over all those circumstances, problems that we are facing. He is greater. Amen, kapatid. I hope na encourage ka sa salita ng Diyos ngayong oras na to, at naway patuloy mong patatagin ang puso mo sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, seeking the law of the Lord, doing or ginagawa mo ang salita ng Diyos, at teaching o ibinabahagi mo ang salita ng Panginoon. I hope that you are encouraged right now. Let me pray for you. Father God, I just pray right now, God, for those people who are struggling right now, God, who are being complacent right now in their faith. Dalangin ko, Panginoon, na patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Dalangin ko, Panginoon, na bisitahin mo sila sa kanilang mga bahay, Panginoon. Kausapin mo sila. Tell them that you are still here. You are still on your throne, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Nananatili kang makapangyarihan. Nananatili kang mataas over everything na nangyayari dito sa aming bansa, sa aming buhay, Panginoon. I pray, Lord God, for those people who are seeking peace right now, God, manifest your presence in their lives, Lord God, so that they can be able to continue, Lord God, to seek you, Lord God, in the word of God, in the word that is written in the Bible, Lord God, and we are able to obey everything that is written on it, Lord God. And so that also, Lord God, so that these people can be also a hope to those people who are losing hope, Panginoon, Lord God. Use us mightily for your glory. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Lord, I just want to pray, Lord God, sa mga taong may sakit sa oras na to. The Lord is telling to you right now, He is the Jehovah Rapha. He is the God who heals. Kapatid, walang imposible sa Panginoon. Ngayong nalaman mo kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo, panghawakan mo rin na kaya niya ring gawin na pagalingin ka over sickness and diseases na pinagdadaanan mo ngayon. So Father God, right now, I lifted up to you, Lord God, those people who are suffering from sickness and diseases, Lord God. You are far more greater than sickness and diseases, God. You are far more powerful, mighty, and strong, Lord God, over these strongholds, Lord God. So I pray that you deliver them, heal them, and save them. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. You know, it's very important to build this foundation, lalo na't parating ang Panginoon. At kapatid, ngayon, mas patuloy tayong magpursige sa pag-aaral ng salita ng Diyos, na gawin ang salita ng Diyos at ibahagi at ituro ang salita ng Diyos. Nang sa gayon, sabay-sabay tayo na masabihan ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Muli, mga kapatid, ako nga po pala si Brother Tom from River of God Galleria. Nagpapaalala po sa inyo na ang Panginoon ay nananatiling tapat. Ang Panginoon ay nananatili sa kanyang trono sa kalangitan, at hindi po siya nagbabago. Kaya kapatid, patuloy nating ituon ang ating puso, ang ating isip, ang ating pananampalataya sa Panginoong makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po, at I hope na na-bless po kayo at na-encourage po kayo sa salita na pinagsaluhan natin ngayong gabi. God bless you all.